binasa natin, maliwanag ang dako, kasi niliwanag natin ang anghel, sugo. Opo. Yung sinasabing taglay ang tatak ng Diyos na buhay, niliwanag na rin natin, pangangaral ng Ebanghelyo na kasama, kalakip, ang Espiritu Santo. Dito naman, tiniyak sa ating binasa ang dako o lugar na panggagalingan ng sugo, ang sabi rito, mula po sa sikatan ng araw. Ano po katumbas ng sikatan ng araw na binabanggit po dyan sa Apokalipsis 7:2-3? Sa ibang salin po ng Biblia, sisipiin natin yung Revelation 7:2 sa King James Version, ganito sinasabi. And I saw another angel ascending from the east. Dito sa ating binasa, from the east. Ang banggit dito na sikatan ng araw, sa Biblia Tagalog, nang tinapatan po yon sa King James Version, ang nakalagay ay east o silangan. Ano po naman ang katumbas nung sikatan ng araw sa original na wika, sa Griego, sa Apokalipsis 7:2-3? Kaya natin ito nililiwanag para masundan ng ating mga taga-subaybay at makita nila yung kaibahan ng east na itong binabanggit dito sa Revelation 7:2. Kanina sa Tagalog, sikatan ng araw, tinapatan lang doon sa English na east, simply na east. Meron namang ibang version na rising of the sun. Dito naman sa Greek Bible, at balikan natin itong aking pinakitang Biblia kanina sa Revelation 7:2 at napapanood nyo sa inyong mga television screen. Kay Edon, o sa modern Greek ay kay Edon, Alion, Angelon, anabay nun taapo anatoles helio. Sa binasa natin, ang nakalagay po rito noong rising of the sun, sa Greek ay anatoles helio. Ang sinasabing anatoles helio, rising of the sun. Yung anatoles, yung helio sun. Okay. Yung anatoles, rising. So, anatoles, helio, sa Greek, yung sila nga binabanggit sa Apokalipsis 7:2. Ano po naman ang katumbas nung sikatan ng araw o east na binabanggit po doon sa Apokalipsis 7:2-3 nang isalin po ito sa wikang Ebreo mula po sa Griego? E di, basahin muna natin. Meron din tayong, kapalad tayo, nagkaroon ng kopya ng Bibliang Ebreo sa bagong tipan. Kasi, batay sa mga Bible scholars, yung New Testament, originally, ang language na ginamit ay Greek. Pero ito'y naisalin sa iba't ibang wika, nasalin sa Pilipino, sa English, naisalin din ito sa Hebrew. Nang tapatan yung anatoles helio dito po sa wikang Ebreo, ganito po ang ating mababasa. Tandala po natin na Bibliang puro Ebreo. Ebreo naman ang letra na ginamit. Dito po sa Apokalipsis 7:2 at napapanood nyo sa inyong mga television screen, mababasa natin ang ganito. Raiti malak aher olef mimisrak shemes obershutu kotam Elohim hayim. Dito sa binasa natin ay tinapatan yung anatolis helio ng Greek doon sa Ebreo na counterpart na sa Ebreo na wika, misrak shemes. Yung shemes, that is sun, yung misrak, rising of the sun. Sa Greek, anatolis helio. Dito naman sa Hebrew ay misrak shemes. So, ito ang ipit dito, makikita natin ang iba't ibang mga terminong ginamit noong east o silangan na binabanggit sa Apokalipsis 7:2. Ano po ang isang bahagi nung east na pinagkakapitan po ng terminong Mizra? Eh di, basahin natin. Meron tayong isang libro po dito na dala. Ito naman ay Bible Dictionary at dito pinaliwanag nila yung mga iba't ibang terminong Hebrew or Greek. At ito po, hawak natin itong the Smith's Bible Dictionary sa page 154. Ganito ang ating mababasa. On the other hand, Mizrach is used of the Far East. Sa kabilang dako, ang Mizrach ay tumutukoy sa malayong silangan. Maliwanag na dito kung gayon na ang lugar na panggagalingan ng sugo batay sa
Hebrew na pagkakasalin ng terminong silangan ay Misrak. Misrak Siemes. Misrak. Ang Misrak, batay sa ating binasa, ang Misrak ay ginagamit sa Far East. Meron kasi silang ginamit din na Kedem na parang doon lang in front sa malapit o east lang. Pero pagka, sabi nila, pagka Misrak, ang ginagamit dito sa atin sa English, Far East. Malayong sila. Malayong silangan. Sa makatwid, ang nasa Apokalipsis 7.2 na dakong pagmumulan ng sugo na tagapangaral ng Ebanghelyo ay Misrak o malayong silangan. At dapat nating matiyak aling bansa, no? Ito'y ulitin lang natin, gusto nating agapan na ito ay Misrak. Misrak ng buong mundo. At mamaya may sasagutin tayong argumento tungkol sa bahaging yan. Ano po ang patotoo maging ng tagapagturo ng ibang relihiyon ukol po sa Pilipinas? Pakinggan po natin isang libro na ating dala, Asia and the Philippines, at pakiliwat na po sa wikang Pilipino, kapatid na Romel, sa page 169, "It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root." Hindi maaaring mawala ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheografiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas, ay siya rin bansang kinatatatagang mabuti ng Kristyanismo. Ito ang patotoo ng kasaysayan at ng geography. Hindi pwedeng ilipat ito dahil sa ang bansang Pilipinas, pag-usapan kumpol ng mga lupa na nasa area kung tawagin ay Far East, ang Pilipinas almost at the geographical center sa tinatawag na Far East. At atin pong ulitin, dito po natupad ang hulang ito. Wala namang ibang bansa sa Far East na Christian religion na may bumangon na sugo ng Panginoon Diyos ng ipinangangaral Ebanghelyo, sapagkat ang mga kapitbahay natin na sa sinasabing area ng Far East, hindi naman Christian religion, kundi ito lang Pilipinas. Dito sa Pilipinas, bumangon ang kapatid na Felix Manalo. Dito sa Pilipinas, bumangon ang Iglesia ni Cristo na ang itinataguyod na simulain, doktrina po ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Ang bansang Pilipinas, kung gayon, ang sinasabing Misrak na binabanggit doon sa Apokalipsis 7.2 na dako na pagmumula ng sugo ng Diyos sa makatwid bagay ng kapatid na Felix Manalo. Magpapatuloy po kami ng kapatid na Ramil sa amin pong ginagawang talakayan. Samantala ay panoorin at pakinggan po muna natin ito. I became an employee at IBIS Corporation. At that time, IBIS was involved in the manufacture of computer peripheral drives. These are memories that are used by banks, insurance companies to back up their data so that it won't be lost. And I was one of the many employees there. I had a supervisor, Brother Jim Blancata from Oxnard. At that time, I just knew him as Jim Blancata. Very engaging person, very intelligent, and he would always challenge me with intellectual questions. One day, he challenged me to find the word Christmas, Easter, in the Bible. I told him, what a sort of strange question to ask, but I looked sincerely and I couldn't find it. And then he said, well, you see, those are man-made traditions. Another interesting thing about Mr. Blancata, it was Christmas time. And he said, I do not celebrate Christmas. And I said, a Christian? Not celebrating Christmas? How odd. But he said, no, I do not. And then that's when he invited me to go to a worship service. He said, you must come and observe the worship service there. So I was very open-minded and I went. It was so interesting. I'll never forget. There was a young man dressed in a business suit. He looked like he could have been out of Harvard Business School. And he approached the podium and he opened the Bible. He greeted us and then he began to speak. But every time he spoke on something, he always referred to the Bible. He never gave his own opinion.